Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So today guys is barbecue day because we decided to eat barbecue for today. We don't know what we will eat. I don't know. So i-check namin mamaya guys kung anong gagawin naming barbecue. So, first is, wala kaming bisita guys sa bahay. Gusto lang namin mag-barbecue. So, on the way na kami guys. Maganda ang weather ngayon guys. Tingnan nyo. Hindi siya masyadong maulap ngayon. Maaraw siya. Hindi before yesterday. So, ayan yung mga kable ng wire nila. So, tara, maganda ang gloomy. Hi guys, so nandito na kami sa barbecuehan. So dito sila bumibili ng mga pang barbecue nila. So ito yung mga meat. So ito siya guys. Ito siya guys. So ito yung makikita niyo yung mga price. So ito siya. Masarap to guys. Ito yung mga karne. Beans. This is special for putting the beans. What is this? When make beans for put in beans. Yeah, it looks nice. Yes. Then good quality that. This is same like in the mall, right? Yeah, this is bacon. Huh? Yeah. What is this? Here have the complete pack. But I have a think I don't like it here inside. This is good for the beans because already... I have a think I don't like. So ngayon guys, nakauwi na kami, nakabili na kami ng pang barbecue namin. So ano ba ang mga binili namin? So first is bumili kami ng uling guys. Karan, ito yung uling na ginagamit pang barbecue. At bumili kami ng bread. So, kanina guys, habang namimili kami is nagtitingin-tingin ako. So, tinignan ko to. Tinanong ko lang kung ano bang bread to. Nung tinanong ko lang sa kanya, kinuha naman na niya agad. Tapos, binili na niya agad. Oh my goodness. At, itong cheese guys. Hindi ko talaga alam kung bakit gustong-gusto niya ng cheese na ganito guys. Alam niyo akong na-try ko ang cheese nila sa aeroplano. Ay, hindi ko gusto ang cheese nila, guys. Walang lasa. Ewan kung may lasa to. Pero walang lasa talaga ang cheese nila. At ito, may binili kami na hindi ko alam to guys kung anong klaseng karne. So, pang beans. Pang beans siya, guys. So, kasi ang sarap ng beans nila dito guys. Paborito ko yung beans nila lalong-lalo na sinasawgan nila ng karne. So hindi ko siya alam guys. May name siya dito kaso hindi ako marunong sa Portuguese. So kaya hindi ko siya mabasa. I think it's Costella de Fumada. I think so. I'm not sure it's right. Tapos merong hotdog guys. Iba barbecue niya rin to. So ang tawag dito is Linguicina. So, 12.37 siya. So, bumili siya ng isa, dalawa, tatlo, apat na peraso. Tapos, itong ang iba barbecue namin ngayon. Ito siya, guys. Ang laki niya. Kasi, guys, naghahanap ako ng maliit na lang. Yung parang ganito lang siya. Ganito lang, kalahati lang siya. So, wala kaming mahanap. So, ito ang binili namin. Ito siya, guys. Ganito yung itsura niya. So, mag-barbecue kami. So, first, wala kaming bisita, guys. So, naisipan lang namin na mag-barbecue kasi talagang gustong-gusto niya kumain ng barbecue, guys. So, yan, bumili kami. Kakain kami mamaya. So, saan ba kami nagba-barbecue, guys? Doon sa labas, guys, may balcony doon. So, may place doon for making barbecue. Yung sa mga past video ko, may nakita kayong kung saan kami nagluluto ng barbecue. So, ngayon, guys, itatry natin yung tinapay na binili. Ito siya. Itatry ko siya kung masarap pa.
So, pag binuksan niya siya is may tali siya dyan. Ganito niya siya buksan. I-try natin siya guys kung anong lasa niya. So, ito siya. Taran! Try natin kung anong lasa ng tinapay. Masarap siya. May lasa siyang milk. Sarap niya guys. Bale, ito pala damit ko guys. Damit niya to. Alaman niyo yung mga t-shirt na hindi na kasya sa kanya kasi nga tumataba na siya. Dami na niyang kinain na mga baboy. Nung pumunta kami dito sa lugar nila, tumaba siya. Nung nasa Dubai kami, hindi siya ganyang kataba. Kasi malapit lang yung bahay ng yung kapatid niyang lalaki. Tapos malapit lang yung bahay ng nanay niya. Pag nagpupunta kami doon sa bahay ng kapatid niya, ang dami nilang niluluto na barbecue. Pag nagpupunta rin kami sa bahay ng nanay niya, ang dami ding pagkain. Kaya napupurga na ako sa kakain dito guys. Sarap niya. Masarap to pag may kape guys. Sausaw nyo. Nagugutom na ako guys. Ang tagal pa niya. May kausap pa siya sa telepono. Nag-aantay na ako ya. So maya na lang mag-video guys. Kain muna tayo ng biskwit. Good morning guys, another video. Yesterday nag-video ko pero hindi ko in-edit, so isasama ko na lang siya sa next video, itong video ngayon guys. So nandito ako ngayon sa balcony, taran, kung saan maganda po ang weather today. So papakita ko sa inyo yung weather. Bali guys, doon pala kami magba-barbecue mamaya diyan sa square na yan. So papakita ko sa inyo. Ito guys ang weather today. Very nice air. Maganda ang simoy ng hangin guys. So doon ang lot. Sa baba is may mga puno. At pwede ka rin maglakad doon sa baba guys. Which pwede ka umupo. Ayan. Taran. So ngayon guys is mag-i-start na yung barbecue. Kaso maulan siya. Hindi kami makakaupo sa labas. So, ipapakita ko sa yung karne na lulutuin ngayon. So, ito siya guys. What kind of meat this one, baby? The name here is Mamiya. Mami, what kind of animals? Cow. Cow. So, ito yung... Here cow here cut different cuts, né? The different quality the meat have and give a name. This is cow. Very nice meat in this. So, ito siya guys. Ito ang lulutuin mamaya. Kaming dalawa lang kakain ito. So, may hot dogs. Why have black hair, baby? This one. What's this? This maybe is I don't know in English, maybe. But this for give more tasty. Like spice, like you put things inside. So, ito guys, para siya lang gunisa. Tapos ito, we eat rice. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo. So ngayon guys, nasa balcony tayo ngayon. Taran. Pero hindi tayo makakain dito guys kasi pumapasok yung tubig ng ulan. Umuulan siya ngayon. Dito sana namin gusto kumain guys kasi yung tubig pumapasok sa balcony kasi nga walang cover yan. Wala siyang cover na glass dito. So hindi kami makakakain dito. So dito kami nagluluto ng barbecue guys. Ito. So, ito yung place kung saan kami nagluluto ng barbecue. Ito yung lights niya. So,
So, doon yung lalagyanan ng uling, guys. So, yung usok niya, guys, lumalabas siya doon sa taas. Which may usok siya, may anuhan siya ng usok doon. So, ito siya, guys. Hi guys, good morning sa ating lahat dyan. So ngayon guys is gumising ako ng maaga kanina. Alas 5 gising na ako guys kasi gusto kong maglakad kami. Alam mo, nakakapagod yung nagbi-video ka na umaakit ka sa bundok guys, pero todo na to guys. So pinilit ko ang aking jowa na maglakad kami kasi ayaw niya naglalakad. So maya na ako mag-video guys, pagod na ako. Ay guys, so nag-stop kami guys, nakakapagod siya. Kalahati pa lang yung napupuntahan namin. So ayun guys, yung may tuldok na bilog doon, yun yung napuntahan na namin. Nandito kami naka-stop over. Pababa na kami guys kasi hindi namin kayang umakyat sa taas, masyadong malayo na. Hi guys, so kakauwi lang namin kanina. So nag-rest na kami. Mag-shower ako mamaya kasi naglakad kami kanina. So pag-uusapan natin guys is about sa mga foreigner na mayayaman ba sila? Ayun ba? Mayayaman ba yung mga foreigner na ano? So, marami akong nakikita sa TikTok guys about this issue na yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng mga ibang lahi, yung mga puti na nakapunta sa Amerika or nakapag-asawa at nakakuha ng green card, mga ganyan-ganyan na ang daming mga chismosang mga tao na naiinggit. Actually guys, naiinggit lang kayo sa buhay ng mga ibang Pilipina na wala kayo. So, yung blessing sa buhay, may kanya-kanya kayong blessing sa buhay at may kanya-kanya rin yung ibang Pilipino na blessing sa buhay. Huwag niyong isipin na putit nakapag-asawa yung Pilipina ng foreigner, yung asawa niya, susustentuhan niya kayo at susustentuhan niya yung buong pamilya ninyo, yung buong angkan ninyo. Hindi po mangyayari yan guys. May mga ibang lahi na ganyan ang ugali, pero may mga ibang lahi na sobrang kuripot guys. Hindi lahat ng mga foreigner mapabigay sa kapwa. So, kasi sila guys, bakit sila may pera? Kasi nung kabataan nila guys, yung bata-bata pa talaga sila, nag-start na sila magtrabaho sa isang kumpanya. So, nung buhay kasi ng mga ibang lahi guys, puro trabaho sila. Hindi sila nag-i-stop mag-work. So, alam ko yan guys kasi ako nakakasalamuha ko yung mga ibang lahi. Nakakausap ko sila, nakapag-usap ako ng Amerikano, British, mga ganyan. At minsan ini-interview ko din sila about sa life nila. At ang isang sagot lang nila, nung bata pa daw sila, nagtatrabaho na daw sila at hindi daw sila nag-i-stop magtrabaho. At the age of 60 or 65, hindi pa sila nag-i-stop magtrabaho guys. Tingnan nyo. Ang mga Amerikano na nakatira sa Amerika, nagmo-move sila sa Pilipinas kasi yung kita nila doon, mas malaki ang value sa Pilipinas guys. So, yung mga Amerikano na yan, natapos na yung life nila na at the age of 60 or 70, nagre-retire na sila at nag-aasawa sila ng mga Pilipina. Siyempre, hindi naman lahat ng Pilipina gold digger, hindi naman lahat ng Pilipina pera-pera lang ang habol sa mga ibang lahi, diba? Siyempre, may true love din naman yan. At saka may respeto din naman yan sa kapwa nila. At saka yung mga Pilipina na nakapag-asawa ng ibang lahi, guys, may respeto sila sa isa't isa. Hindi lang pera. Kailangan nating irespeto ang mga ibang lahi. Huwag nyo silang tignan na sobrang yaman nila
na mapera sila kasi guys sa bansa nila nagtatrabaho din sila at nagpupursige rin silang mabago ang buhay nila. Kasi guys, nung kabataan nila nagtrabaho sila, ngayon tumanda na sila, nagre-retire na sila, pero nagre-retire sila, pero may pera silang sources of income, may pera sila. So, ang daming nakikita ko sa TikTok na ang daming mga problema regarding lalong-lalo na kapag yung anak nila nakapag-asawa ng ibang lahi, magulang ang laging problema dyan guys. Lalong-lalo na pag yung magulang mo hindi mo binigyan ng pera. May nakita ko isang Pilipina na halos, nakita ko sa TikTok na halos sabihan na daw siya ng kuripot, walang utang na loob, walang ewan ko lahat na ata ng bad things na masasabi sa kanya, sinasabi na ng mga tao sa kanya kasi hindi siya nagbibigay ng pera guys. Sa totoo lang guys, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa guys. Kahit na nakapag-asawa ka ng ibang lahi, nagtatrabaho pa rin kami kasi mas maganda yung may sarili ka mang pera at may sarili siyang pera. Nire-respeto namin yung ibang lahi, hindi namin sila tinitignan ng puro pera na lang guys. Respetuhin nyo sila the way they respect you. Marespeto po ang mga ibang lahi sa mga Pilipina guys. Kaya nakikita ninyo pag may mga Pilipina na nakakapag-asawa ng mga ibang lahi na mga matatanda na sobrang maalaga yung matatanda, maalaga din po yung mga Pilipina sa mga asawa nila. So, yung ibang lahi kasi guys, nakikita nila yung attitude mo. Kung ano din sila guys, alam din nila kung mukhang pera ka na ano. Kasi yung jowa ko guys, nakilala niya ako, may sarili akong trabaho, may sarili akong pera. At taga Dubai siya guys. Never ako nanghihingi sa kanya ng pamasahe kasi respeto namin sa bawat relasyon natin. Yun na sa tuwing gusto ko siyang makita, siya lagi ang nagbabayad ng mga pang travel ko papunta doon, di ba? Hindi ko siya pinagbabayad guys ng taxi kasi nagta-taxi ako dati ng mga 120 ata binabayad ko back and forth. So, irespeto natin kung sino sila guys kasi meron sila pinaghirapan nila yun kasi nakikita ko sa ating mga Pilipino, hindi ko naman nilalahat ang mga Pilipino kasi ang mga Pilipino kasi guys mga tamad, hindi naman lahat pero tamad talaga na hindi mapursige sa buhay. Yung bang hindi mapursige sa buhay, yung nakukontento na lang sa maliit na naiuwi nila sa bahay. Ang mga ibang lahi, hindi po ganun ang nila, nasa mind nila guys. Ang mga ibang lahi, hindi sila nakukontento sa maliit na pera. Talagang nag-hard work sila ng very very hard guys. So, sana ganun din yung mga Pilipino pero wala zero tayo. So, kaya kami mga Pilipino, nakapag-asawa kami ng ibang lahi kasi nasa kapalaran namin yun. Nasa kapalaran nyo yun guys. Kung talaga makapag-asawa kayo ng ibang lahi, makapag-asawa kayo. Kung makapag-asawa kayo ng Pilipino, makapag-asawa kayo ng Pilipino. Pero kasi ako guys talagang mahilig ako sa mga guwapong lalaki. Minsan nga, pinapangarap ko lang sana magkaroon naman ako ng jowa na maputi, matangkad, iba yung kulay ng mata, at blonde yung buhok, tapos pag nasisinagan ng araw namumula yung mukha at nagkatotoo siya guys. Yung jowa ko, alam niyo ba pag nasisinagan niya ng araw namumula dito sa pisigig niya, ang ganda naman. Minsan nga tinitingnan ko siya, nagbe-makeup ka ba? Ba't namumula yung mukha mo? Kasi ako nangingitim ako pag nasisinagan ako ng araw. So gwapo yung jowa ko. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Sana huwag niyong tignan ng Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner na mayaman na sila. Ang dami ko nakikita sa TikTok guys, may mga binabash pa na pinagsasalita ng masama kasi yung may isang Pilipina guys na hindi siya masyadong kagandahan guys, na hindi siya nagme-makeup pero may asawa siya ibang lahi na gwapo, tapos may anak siya na gwapo din. So ang tingin sa kanya katulong ng bata. So ang masasabi ko lang sa kanya guys, hindi naman porket may asawa ka na ibang lahi, nakasuot ka ng gold na earrings, gold na necklace, tapos magandang damit.
Alam niyo ang mga utak talaga ng Pilipino. Sa totoo lang, naaawa ako sa mga taong ganyan ng utak. Hindi ko makarry yung utak nila. Ayun lang yung mga utak ng mga Inggitera, guys. Kaya kayong mga Pilipina na nakakamit ninyo yung mga buhay na gusto ninyo sa buhay. Lalo nyo pa silang inggitin, guys. Kasi alam niyo wala namang mangyayari sa inyo eh. Kahit na sabihan kayo ng masama, ganyan-ganyan, o sabihin kayo Inggitera, madamot, walang mababago sa buhay ninyo, guys. Ang mababago sa buhay nila kasi nakadepende sila sa mga ganong pagsasalita sa ibang tao na nakapag-asawa ng mga foreigners. So, hayaan nyo na lang sila. Mas maganda, guys, na isipin ninyo ang buhay ninyo. Mag-move on kayo sa mga taong ganyan. Yung mga taong ganyan dapat hindi na kinakakausap. So, ayan lang, guys, na-share ko lang sa inyo. Na-share ko lang sa inyo. Nakahanap ako ng content na maganda. Sa kakapanood ko ng TikTok, doon ako nakahanap ng content. Pero, reality naman talaga yung sinasabi ko, guys. May mga Pilipina talaga na tingin sa mga Pilipina na kapag asawa ng ibang lahi is mayaman na sila, di ba? Lalong-lalo na paano nakapunta ka ng Amerika. Nagkaroon ka ng green card. Nako, yung mga Inggitera dyan, labas hanggang tenga yung ano ninyo. Basta ang isipin nyo lang, guys, is yung buhay ninyo, paano kayo makasurvive sa pandemya, ganyan. Huwag nyong iniisip yung mga chismosa, guys, kasi ay mga chismosa, guys, is ano rin yan, ginagamit nyo yan sa mga for umangat sa buhay. Ayan yung mga taong nakakapagpursige sa inyong mas umangat pa sa buhay, diba? So, that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed this video. Please like, share, and subscribe to my channel. Love you all, guys. Bye! Hi guys, it's me Cheryl and welcome sa aking YouTube channel. So, today, guys, upload po tayo ng 2 video. So, nag-upload ako ng first video ko about basta nag-upload ako ng new video ko sa aking YouTube channel. So, every day ako nag-upload ng 2 video, guys. So, today, guys, ang topic natin ngayon is, pag-usapan natin is about sa coronavirus nga. So, ano bang na-realize natin about sa COVID, guys, is hindi permanent ang trabaho ninyo. So, nung nag-start ang COVID, guys, is maraming nagtanggalan. Maraming nawalan ng trabaho sa abroad. So, yung mga OFW, ang hindi na-apektuhan, guys, na ang mga OFW na hindi na-apektuhan is yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. Like, katulong sila, nasa bahay lang sila, yung mga amo nila hindi nagtatanggalan ng mga staff. Ang mga nagkaroon ng problema, guys, is yung mga taong nagtatrabaho sa labas. Like, nagtatrabaho sa sales, sa restaurant, sa mga office, yung mga ganyan. Kasi, nung nagkaroon ng COVID, guys, nagbagsakan ng lahat ng kumpanya. Nagtanggalan lahat ng mga restaurant. Tinerminate. May mga staff sila, tinerminate nila lahat ng mga visa nila. So, stress din. So, naapektuhan din kami, guys. Hindi kami mayaman. Kasi, alam niyo, naluloka ako sa, ano ba tawag daw, sa mga tao sa Pilipinas na tingin nila mayaman ang mga OFW kasi nasa abroad sila, guys. Alam niyo, tuwing iniisip ko, ewan ko kung bakit nila nasasabi yun, guys. Kasi, first is hindi pa nila naranasan mag-abroad. Nasasabi nila na madali ang buhay sa abroad, papetex-petex ka lang, pinupulot mo lang yung pera na hindi nila alam kasi, guys, hindi nila nararanasan ang hirap sa abroad. Madali tayong magsalita ng isang bagay na hindi mo naranasan, di ba? Katulad nung ako kasi, guys, sa tuwing nagsasahod ako, tinitreat ko ang sarili ko. For example, lumalabas kami ni Ate Liesel, kumakain kami sa labas, sa Jollibee, sa McDonald's, minsan kumakain kami sa restaurant. Kada 1 month lang po yan na nagsasahod kami kasi hindi po kami yung tao na kada nakalimutan mo na yung sarili mo, di ba? Huwag mong kalimutan ang sarili mo, guys. Ikaw ang nagtatrabaho ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, di ba? So, sabihin nyo ng makasarili or makasarili tayo sa you call this one, pero
Sa atin kasi masama tayong tao pag hindi tayo tumulong sa pamilya natin. Yung pag hindi mo sila binigyan ng pera, masama ka ng nilalang, parang ikaw pa yung pinakamasama sa demonyong nakilala nila. Parang ikaw yung demonyo. Sa tingin nila pag hindi ka tumutulong, wala kang respeto, wala kang awa pag di ka tumulong, wala kang kwenta pag di ka nagbigay ng pera. Sa totoo lang guys, pagod na ako sa mga taong ganyan. At sa akin kasi pag yung tao sinabihan ako ng ganyan, hindi ako nag-reply back. Hindi ako yung kasi ang mga taong ganyan guys is walang reasons or hindi ka laging tama sa tingin nila. Pag may ginawang masama na ayaw nila, ikaw ang pinakamasama sa buong mundo guys. Parang lahat na ng kamalian sa buhay mo is nasa sayo na. Lahat ba ng masasamang satanas sa lupa is umakyat na at sumalib na sa katawan mo. Totoo lang, para sa akin, pinapasa Diyos ko na lang yung ugali nila guys. Para sa akin, hindi ako yung taong nagtatanim ng sakit ng loob. Para bang, ako kasi guys, parang pinasa Diyos ko na lang sa kanila. Pinasa Diyos ko na lang lahat na mangyayari sa buhay nila kung ano man. Kasi ako, busy akong iniisip ang sarili kong buhay guys. Busy ako naghahanap ng trabaho. Busy ako gusto kong kumita ng pera, kaya nag-YouTube ako. So, lahat ng concentrate ng utak ko is about my videos, about my YouTube channel. So, pag ayaw ninyo yung YouTube channel ko, pag ayaw niyo yung content ko, wala na akong magagawa. YouTube channel ko yan. Hindi naman kayo ang humahawak ng YouTube channel ko kung anong gusto niyong content. Ayun lang ang gagawin ko. Ayaw ko guys nang kinokontrol ang buhay ko ng ibang tao. First of all guys, nung naghihirap ako, wala na isang taong tumulong sa akin. I stand on my own feet. Yung problema ko, ako ang nag-solve ng sarili kong problema. Yung overstay ko, ako ang nagbabayad ng penalty ko. At masaya ako sa nangyayari sa buhay ko kasi nakayanan ko lahat ng mga yun guys. Nakayanan ko lahat ng mga dagok na nangyari sa buhay ko nung wala ni isang tulong ng pamilya mo or ng kahit na sino. Masayang-masaya ako doon. Proud ako sa sarili ko kasi nakayanan ko lahat ng yun guys. At na-realize ko rin sa COVID guys na yung mga taong kilala ka lang dahil may pera ka. Yung para bang pag may pera ka, maraming nakakakilala sa'yo. Pag wala kang pera, walang nakakakilala sa'yo. Alam niyo ba masakit yung naaalala ka lang nila dahil sa pera na mayroon ka? Yung pag may kailangan sila, pag may problema sila, naaalala ka lang pag ganun. Alam niyo guys, gusto kong sabihin sa inyo na nasa tao kasi yan guys. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, hindi sa inyo. Yung para bang lahat ng dagok na nangyari sa buhay ko nung nag-start ang COVID, nawala ng trabaho, ilang buwan kaming hindi sinahuran, 1 buwan lang atas nagsahod na kami. Buti na lang ako kasi guys, kung matipid ako sa pera. Hindi ko naman ini-empty yung packet ko guys. Talagang sa grocery, minimum lang na ang gino-grocery ko lang guys na pagkain ko. So, ito guys, ang gino-grocery ko lang na pagkain ko is noodles, rice, itlog, bread, tsaka kape. Ayun lang yung mga binibili ko na pagkain ko everyday guys. Sa tuwing nakikita ninyong nag-upload ako ng mga picture sa Facebook na about sa mga food na masarap, ayun lang yung kada 1 month na tinitreat ko naman yung sarili kong kumain sa mga restaurant pakatulad niyan. Kasi guys, ang buhay kasi guys, katulad ngayon, kung hindi ka nagtatrabaho sa abroad at nagpe-petex ka lang, walang mangyayari sa'yo guys. Hindi mo bansayan na hindi yan katulad ng Pilipinas na pwede kang magstay ng forever. Naghahabol ka ng visa mo guys.
At sinong tutulong sa'yo? Wala ni isang tutulong sa'yo, guys. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung mga dapat na ano natin sa buhay, yung nare-realize natin na hindi forever ang sa tuwing, kasi guys, ang mga taong nakakahawak ng pera ng madalian, hindi nila na-appreciate yung value ng pera na meron sila. Ako kasi guys, na-appreciate ko yung value ng pera na meron ako kasi ako ang nagtatrabaho. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw. Ako ang naliligo, ako ang napapagod sa trabaho. Kaya na-appreciate ko yung pera na meron ako. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo about sa what is, ano bang na-realize ko sa pandemya na nangyari sa ngayong sa mundo natin. So sana kahit kayo rin guys, alam ko mahirap ang buhay ninyo, pero hindi naman palaging mahirap ang buhay ninyo. Darating din ang araw na angat kayo, pero kailangan nyo pa rin gumawa ng way. Huwag kayong umasa sa ibang tao kasi hindi kayo tutulungan ng ibang tao, sa totoo lang. Kung gusto nyo mag-abroad, maghanap kayo ng way. Isanlanin nyo yung lupa ninyo, makitira muna kayo sa pamilya ninyo or what. Gamitin nyo yung pera na yun para makaalis kayo ng bansa, para mabago ang buhay ninyo. Huwag kayong nakikinig sa mga chismis or sa ibang tao na ganyan na lang lagi ang buhay ninyo, hindi na kayo aangat. Huwag kayo ganun guys. Basta isipin nyo lang na abutin ninyo yung gusto ninyong abutin guys. Mahirap, kailangan talaga ng pera, pero talagang ganyan talaga pag nagsisimula ka. Kailangan mo talaga ng maghanap ng pagkakakitaan sa ganun. So ayan lang guys, na-share ko lang sa inyo. Hi guys, it's me Cheryl Castro and welcome sa aking YouTube channel. So today's topic guys, pag-uusapan po natin ang mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap ulit. So kapupulutan po natin ang aral to. So sana po itong video na to is panoorin ninyo ang umpisa hanggang sa dulo kasi marami kayong makakapupulutang aral dito guys. So first is walang kasiyahan. So means overspending on things you don't need. So i-example ko yung sarili ko guys. So ako kasi yung taong magastos sa pera, lalong-lalo na pag nagsasahod kami every month. Pero kasi minimum yung sahod ng mga OFW every month is napupunta sa Cebuana, sa M. Luwiliar, sa padalahan sa abroad. Minsan kasi guys, ini-reward ko naman yung sarili ko na gusto ko bumili ng things for myself. Ika nga, kasi syempre ikaw nagtatrabaho, so hindi naman masamang mag-overspend ng sarili mo, diba? Pero ayan ngayon, dahil sa COVID ngayon guys, kailangan natin baguhin yan, yung walang kasiyahan sa buhay. Pangalawa, emotional spending. Ika nga, spending based on impulse or emotion. Ika nga, so for example is malungkot ka, ang makakapagpasaya lang sa'yo is mag-spend ka ng pera. Yung lonely ka, ang makapagsaya lang sa'yo is pumunta ka ng mall, bumili ka ng mga gamit na things na gusto mong bilhin. Ayun guys, kailangan natin baguhin yun, yung emotional spending nga. So, pangatlo is katakawan. Pangatlo yan guys is example ko ang sarili ko guys. Sa tuwing kumakain kami sa restaurant, same like sushi restaurant guys, na mahilig po talaga ako sa sushi. Kuha ng pagkain guys. At hindi ko siya nauubos. May mga natitirang 2 or 3 sushi at nagagalit yung jowa ko kasi nga katakawan, malaki ang mata ko sa pagkain. So may pagkain na gustong gusto ko, pero pag nakuha ko na, nakain ko na, nabusog na ako, may natitira sa plato ko na ayaw niya. So katakawan po yun. So kailangan natin i-change yun, ialis na natin siya. Pang-apat, kapabayaan. Not knowing where your money goes. Ika nga.
So, pag nagsasahod kayo ng ninyo, monthly salary ninyo, hindi ninyo alam kung saan ninyo ipapasok or ipupunta. Pero talagang ang OFW kasi guys, isa na ang minimum na nasa utak niyan, padala agad ng pera. Pero yung rest ng pera ninyo, hindi nyo alam kung saan nyo ipupunta or saan nyo gagastusin. Kasi sa ating mga Pilipina kasi, hindi ko naman nilalahat ng mga Pilipina, pero talaga tayo is we want something new nga. Ika nga pag may online selling dyan, mga bags, shoes, damit, na mga mura, binibili natin yan. Pero ngayon sa pandemya guys, hindi na po natin kailangan yan. So, i-out up po natin yung kapabayaan. So, pang-5, walang ipon para sa kinabukasan. Ika nga, yes guys, sa ating mga tao kasi guys, mostly sa atin, hindi na natin iniisip ang kinabukasan natin. Lalong-lalo na hindi ka nag-iipon ng pera. Ako kasi guys, wala talaga ako ipon nung nag-start ako ng mag-abroad ng, I think, 2009. So, nung nagbakasyon lang ako sa Pilipinas, saka lang ako nag-open ng bank account ko sa Metrobank. So, saka lang ako nag-ipon nung nakauwi ako ng Pilipinas, mga ilang taon ba ako hindi umuwi. I forgot already, but nung day na umuwi lang ako ng Pilipinas, doon lang ako nag-iipon, nag-open ng bank na mali pa yung way na pag-open ko. Sana nag-open ako ng international credit card or ATM card na international. Alam ko sa Metrobank meron silang ganun kaso ito, ngayong may pandemya, wala tayong perang makukuha kasi lahat ng pera nyo nasa Pilipinas, hindi nyo mailabas nga. Ika nga, walang ipon. Pang-6, lubog sa utang. Hindi ko alam guys kung bakit ang mga tao is nangungutang ng pera. Lalong-lalo na kung hindi nyo naman kailangan, umuutang kayo. Or mga pambayad sa mga bills ninyo, mga kuryente ninyo, inuutang ninyo sa pera. Umuutang kayo ng pera. Hindi ko alam kung bakit may mga ganung tao. Guys, kasi sa abroad kasi nakikita ko mga different people, lalong-lalo na hindi lahat ng mga tao sa abroad mayayaman. Yung may mga ibang lahi din na mahihirap na nagpupunta sila dyan sa abroad. Kumikita sila ng pera. Bakit kayo hindi nyo kayong kumita ng pera? Bakit nangungutang kayo ng pera? Anong different namin sa inyo na nagtatrabaho kami, nag-earn kami ng pera, pero kayo hindi kayo nag-earn? Hindi ko talaga alam kung anong pagkakaiba nating human being ba? Human being nga. So, 7, walang emergency fund. For example, niyan is na ospital kayo. Wala kayong pera sa bangko. Saan kayo kukuha ng perang pang-ospital, guys? Isipin nyo naman yan. So, saan kayo, kunyari na balian kayo ng buto. Kunyari na balian kayo ng buto guys, or nasugatan kayo. Kailangan nyo pumunta ng hospital pero wala kayong emergency fund nga. Wala kayong ipon sa bangko. So, saan kayo kukuha ng pera? So, babalik tayo sa pang-6, lubog sa utang. Diba? Ika nga. So, mangungutang kayo sa mga kamag-anak ninyo sa abroad, mga kaibigan ninyo sa abroad, mangungutang kayo. Malulubog na naman kayo sa utang. So, ayan nga yung sinasabi ko 7, walang emergency fund. Pang-8, walang retirement fund, guys. So, may mga age sa atin na napakaagang mag-retire, guys. Hindi ko alam kung bakit kayo maaga nagre-retired or sinasabi ninyo na matanda na kayo. Pero dito sa abroad, guys, walang age dito, guys. Kahit na ilang taon ka, 50, 60, or 70 years old, hanggat kaya ng katawan mo, nagtatrabaho talaga sila. So, nakakaipon sila ng pera. So, pag nag-retire sila, meron na silang pera. Pero yung mga ibang tao, guys, wala silang retirement fund, kaya nalulubog sila sa utang nga. Pang-9, nagmamadaling yumaman. Yes, guys, dito tayo nalulugi. Ika nga, pag nagbe-business tayo, gusto ninyo pasukan na ng malaking halaga. Gusto ninyo bigyan na ng malaking puhunan. Like,
for making business, guys, you need to think about na you need to put some investment money for only little money la. Ika nga. Huwag tayong nag-aapura na yumaman. Ika nga. Kasi guys, pag nag-invest kayo ng malaking pera, mag-expect na kayo ng malaking balik niyan. So, kailangan nyo muna mag-start for small before big nga. So, huwag kayong masyadong ura-urada sa mga businesses. May mga kamag-anak kayo nagsasabi ng ganito, business, magandang ganyan. First of all, guys, isipin nyo muna yan ng maigi na 25 times to 3 buwan. Mag-isip kayo kasi pera yung nilalabas ninyo, guys. Malaking halaga na pera yan. Huwag kayo mag-invest ng napakalaking halaga sa isang business kung hindi naman kayo sure na mag-grow yun. Mag-invest kayo muna ng maliit na halaga, tapos tignan ninyo kung magkano ang puhunan ninyo, saka kayo huwag kayong ura-urada na, ayan, punuan agad, ganyan-ganyan, wag guys. So, nagmamadaling yumaman. Huwag kayong magmadaling yumaman, guys. It always think about waiting nga. Passive income. So, pag tumatanda tayo, guys, nawawala ang trabaho natin. Pero lahat ng mga gastos natin is dumadami. Meron tayo electricity bill, mga gastos sa bahay, kailangan bumili ng bigas, mga pagkain. Pero wala ka ng trabaho. Nag-retired ka na ng maaga, diba? So, yung sahod natin is nag-stop, pero yung mga gastos natin, laging iin nga sa mga gastusin sa bahay. Wala ka ng sahod pero may mga gastusin ka na naka sa palad mo nga, ika nga. So walang passive income. So ulitin ko, guys, sa mga pinag-usapan natin, mga ugali na dapat baguhin para hindi ka na maghirap is, first is walang kasiyahan, 2 is emotional spending, 3 is katakawan, 4 is kapabayaan, 5 is walang ipon para sa kinabukasan, 6 lubog sa utang, 7 walang emergency fund, 8 walang retirement fund, and 9 nagmamadalin yumaman, and 10 walang passive income. Sana itong mga binasa ko, guys, is kapulutan po natin ng aral at ipasok po natin sa mind natin itong mga 10 na sinabi ko sa inyo para makatulong sa inyong kinabukasan. So, that's it for today's vlog, guys. I hope na na-enjoy ninyo itong video. Please like and share and subscribe to my channel. Love you all, guys. Hi, guys. So, welcome to another day of my vlog. So, today's vlog, we are doing workout at home because we are quarantined. So, first of all, next some squat. 1, 2, 3, 4, 5,
Love is sacred, love is kind, but love is only a state of mind. It's in your heart and in your soul, where nothing hurts like letting go of all you had, go of all you want, and surrender to a higher cause. And we will jump straight over the field. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. Clocks are ticking all the time, but I can show you where to find all the colors of your dreams. The world is opened up to me. It's how we feel, this is how we ride, as we find our place in the afterlife. And if we don't, this is how we kneel. And I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel. I know it's right, oh baby, this is how I like to feel.
Okay guys, I just finished my workout. I'm really tired now. So, workout is so tiring. So I will end my vlog here, so hope you enjoy watching this video. Bye bye. Good morning guys, this is me Cheryl and welcome to another day of my vlog. So today guys is magluluto po tayo ng umagahan. So ano bang luluto po? Baby, I just only make noodles, so more easy. Okay. So ngayon guys is magluluto po tayo ng noodles. Ito po yung noodles. Taran. So luluto natin. Ano bang flavor nito? Pork flavor ata siya guys. So hindi ko siya mabasa kasi pork chicken siya. Hindi siya English. So magluluto tayo ng... So kahapon guys, hindi natuloy yung pagpunta namin sa dagat kasi nagka-problema ako. Nasira ang aking kuko. Nakikita nyo naman yan. Ito siya, nasira siya guys. Yung extension niya na ganito na natapyas. So yung pati yung kuko ko na original na sama. So hindi siya naayos. Pero yung ibang nails ko naayos siya. So, mga 2 weeks siguro mag-heal na siya. Pag naayos na yung kuko ko, tapos hindi na siya nagdudugo, pwede namang, ano man tawag doon, pwedeng paayos ulit. So mag-cut tayo ng onion guys. Oras na ba dito? Mamaya pala guys is mag-haul ako ng pinamili namin kahapon. Hindi na ako nakapag-haul kahapon kasi dumating kami alas 6 na ng gabi. Nakakapagod, gusto kong matulog. So tulog tayo. Mag-haul tayo mamaya. Tapos noon is manonood tayo ng Netflix. So, pag nagluluto ako guys ng noodles is meron siyang sahoba. Parang Chinese noodles. So, luluto ko na itong buong. So, gayon guys, natapos ng aking noodles. Dito tayo para may lightning. Maganda itsura natin. So, tapos ng aking noodles. Sa umagahan namin is noodles, guys. So, ito siya, guys. So, ang nilagyan ko is tomato with egg, mga onion, yan. Yan. Hi, guys. So, katatapos ko lang maligo, guys. So, ngayon, guys, nasa ibang lugar tayo ngayon. Bale, nandito kami sa opisina kung saan may lahat ng mga ginagawa niyang pagtatrabaho is ginagawa niya rito. So, mag-haul po tayo ng mga pinamili namin kahapon guys. So, umili kami sa isang, ito siya. Ang pangalan niya is Bochicariu. Hindi ko alam. Basta, isa siyang shop kung saan mabibili mo yung mga shampoo, mga beauty products like this. So, ang una nating ilalabas ay, ang pangit talaga ng kuko ko. Tignan nyo, oh. Nahiblad ako. Kasi itong salon na to ibang gumawa nito. Kaya,
I learned my lesson guys, na huwag kayong magmamadali magpaayos ng kuko, kasi kung ipapaayos nyo sa ibang salon, ang pangit gumawa. Tingnan nyo na ulit. Pumunta kami sa salon kahapon, so hindi niya inayos to kasi talagang dumugo siya ng bonggang-bongga. So ngayon is pinagre-rest ko muna yung aking daliri. So kanina nagsusuklay ako, sumabit yung daliri ko dito. Oh my god, sobrang sakit. So first na ilalabas natin is shampoo. So ang pangalan niya is Shine Squad. Hindi talaga ako guys makabasa ng Portuguese guys. Ano siya? Salita nila. Alam mo yung mga product nila dito, walang translator ng English o ng English. So purong Portuguese talaga siya guys. So hindi ko siya mabasa. Basta nababasa ko lang dito is 24 hours of brightness without whitening the hair. So isa siyang shampoo. Ewan ko. Shampoo siya, basta shampoo siya guys. So pangalawang lalabas ay pumili siya ng shampoo parehas. Bumili siya ng dalawang shampoo. So kahapon kasi nasa kabilang side ako ng shop, may tinitignan ako, tapos doon siya sa kabilang side ng shop. So hindi ko alam pinagbibili niya. So, ang pangatlo is conditioner guys. So, ito yung conditioner niya. Alam niyo yung shampoo niya, ginagamit ko rin sa buhok ko. Ang ganda kaya guys, mabula siya. Tapos, pag dinry mo yung buhok mo, talagang malambot siya. Hindi ka na kailangan mag-conditioner. Kasi mix na ata yung shampoo na with conditioner. Katapos niyan is shampoo na naman. So, ngayon guys, ito ata sa kanya kasi may nakalagay dito men. So, means sa kanya to. Sa kanya tong dalawang to. So, shampoo tsaka conditioner siya. At siguro sa akin to kasi wala naman for women. So, ito yung shampoo guys. Shampoo and conditioner. Pareha siya. Shampoo and conditioner. So, ito. Tapos ito guys is, ito ang sa kanya, ito ang sa akin. So, hindi ko alam kung ba't bumili siya ng magkaibang separate yung shampoo namin. Kasi ang ginagamit ko naman talaga shampoo, ito yung shampoo niya. Pwede naman sa babae ito eh. Sayang pa tong pera sa pinupili. So, tsaka bumili din siya ng lotion. Body lotion guys, ang bango nito. Alam niyo yung shop nila guys, doon nung mabibili lahat ng mga mababangong mga lotion na So, sarado siya kaya hindi ko siya maamoy. So, isa siyang lotion. Basta lotion siya. Hindi ko siya mabasa. Sorry guys. Kasi hindi ako marunong mag-Portuguese. So, may binili pa siyang dry jet. Ewan ko kung para saan to guys. So, para siyang isang spray. Tignan nyo. Body spray ba to? Sa pang shave siguro to. Ewan ko, basta pang shave siya. So, tapos nyan is to? Summer season. Live-in protector. Hair protection live-in. Para siyang para siyang conditioner na pagkatapos kung maligo, ilalagay mo siya sa buhok mo. Ita-dry mo siya, tapos mo lang, para siyang cream silk ba? Ganito siya guys, Tapos, sa tuwing bumibili kami guys, merong free ng pabango, Ito yung pabango na binibigay nila. Pag bumibili kayo sa shop nila. So, ganito siya. Example lang siya guys. So, may example sila. Kung nagustuhan mo yung pabango nila, pwede ka lang bumili ng ganitong brand ng perfume nila. So, hindi kami bumibili ng perfume guys kasi may company siya for perfume na siya, yung kumpanya niya yung gumagawa ng mga perfume. So, marami ako stock ng perfume dito sa bahay. So, ito is, ewan ko kung, meron ako nitong isa, ewan ko saan ko nilagay guys. So,
gusto ko yung bag nila guys. Ang ganda. Hindi ko itatapon ko. Ang ganda niya oh. Taran! Ito yung bag niya guys. So, ang ganda oh. Hindi ko siya itatapon. Pwede pa siyang magamit. So, ito lang yung mga binili guys. Kasi naubusan na kami ng shampoo. At bumili lang kami ng mga extra. Pero may shampoo pa kaming ginagamit. So, uubusin muna namin yon bago namin gamitin itong mga pinamili namin. Pagkatapos, bumili ako ng t-shirt. So, bumili ako ng t-shirt ko guys. Ito siya. Taran! Ooh! Pang ano. Wala lang. Gusto ko lang bumili ng t-shirt. Malaki siya eh. Gusto ko yung malalaking t-shirt guys. Kasi tumataba na ako guys. Kain ako ng kain. Kaya, alam nyo na. Kailangan natin ng malalaking t-shirt na. So, pagkatapos yan guys, magkano ba lahat ang nagastos namin dito sa product na to? So, nandito yung bill. Ang mga nagastos is, total price is 184. No, it's total 184 guys. So 184 lahat ng mga nabili. Pagkatapos ng damit ko is total is 61.96 real tong nabili kong damit tsaka mga panty. Kasi buy ano siya, naka-promo siya. So alam niyo na ako, mahilig ako sa mga sale item guys. Pagkatapos nyan guys is may natirang pera kahapon. So itong mga pera na to, ayaw niya. Mga coins. So inilalagay ko yung mga pera dito guys sa box. So, ayan lang guys. Wala tayong ganap ngayon guys. Hindi kami lalabas kasi lumabas na kami kahapon. Kaya dito lang kami sa bahay.